Minority Leader Antonio Tino, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, napakahalaga po ng Office of the Ombudsman, lalo pa at of course, hinaharap pa rin ng bansa ang isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan. Of course, ang tinutukoy ko yung flood control. No? At ngayon, ang Office of the Ombudsman na lang ang tanging opisina na nagtutuloy pa ng investigasyon at pagkaso sa mga sangkot. Yung House matagal nang hindi nag-investigate, yung Blue Ribbon Committee tumigil na, yung ICI is defunct. So ombudsman na lang talaga. Okay, at kayo ang inaasahan ngayon na mag-deliver dun sa panawagan na lahat ng sangkot dapat managot. At essential dun sa slogan na yon, popular slogan na yon, yung kailangan maging fair. Ibig sabihin, patas, walang kinikilingan, lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, ang tanong po natin ay kumusta po ang investigasyon, particular kaugnay sa involvement ng mga officials ng Malacanang mismo, no? Kaugnay na na-involve sa flood control, or at least na merong mga statement at testimonya na nagsasabing involved sila. No? So I am talking about the statement, the public statements made by Zaldico for one, and also Yusek Bernardo of DPWH as relayed by Senator Ping Lacson in the official records of the Senate. No, so of course yung video testimony ni Zaldico, malamang napanood ng marami yan. Binanggit niya na ilang opisyal ang binanggit niya. No, DBM Secretary Pangandaman, Executive Secretary Bersamin, Undersecretary Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, among others, na inutos daw ng presidente na maglagay ng 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tapos si Yusek Bernardo naman, as relayed by Senator Ping Lacson, and this is in the records of the Senate, sabi niya, Yusek Bernardo corroborated yung sinabi ni Zaldico. Sabi niya, sa 100 billion na yan, 51 billion, ako ang trumabaho. At allegedly, sabi rin ni Yusek Bernardo, nakipagsabuatan siya with Yusek Olaivar of DepEd to deliver a total of 8 billion in kickbacks to the president, including 2 billion delivered through an exchange of armored cars at Diamond Hotel in March of 2025. Very detailed. Okay. So, ang tanong po ay, bakit hanggang ngayon ay wala pang anumang investigasyon na isinasagawa sa lahat ng mga opisyal, ng dating opisyal ng kabinete na binanggit? No, yun po ang importanteng tanong natin dito. Bakit hanggang ngayon ay wala pang tayong naririnig na anumang investigasyon? Let me mention that on March 30, meron pong private individuals led by David Michael San Juan, former Representative Franz Castro, among others, who filed a letter or a complaint to the Ombudsman para imbestigahan ng mga ito. To the Ombudsman, please. Ombudsman Rimulya to respond. Wala ho siguro naririnig sapagkat hindi ho namin trabahong ipabalita yung aming pinakukulo pa.
Kasi nga, hindi ho madaling magbuo ng kaso. Ang pagbubuo ng kaso ay base sa ebidensya. At hindi ho natin maaaring ipamalita sa tao ang bawat kilos na ginagawa namin. Yun lang po, sana humihingi lang kami ng kaunting pang-unawa sapagkat kung ilantad po namin lahat ng aming ginagawa, di alam na ho ng aming mga sinusundan ang aming ginagawa. Dapat ho kasi may panahon na tahimik po tayo sa kaso. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya. Kagalang-galang. Okay. So, naintindihan ko po ang sinasabi nyo na hindi nyo binubulgar sa publiko ang inyong ginagawa at maaring may mga isinasagawa kayong investigasyon. Binubuo pa ho namin yung mga ganyang kaso po kasi kailangan mabuo ho na maayos yan. Mula ho sa kwento ni Bernardo at sa kwento na lumalabas sa media, para ho malagyan natin ng ebidensya, mas mabigat po ang trabaho yon. Kaya yung ebidensya po ang hinahanap namin. Pero yan po, tinitingnan ho namin ang budget, tinitingnan namin yung mga numero, at kung nagkataon po na meron talagang pagkatama sa mga halagang binibigay, yun po yung aming sinusundan. Sinusundan po namin yan. Okay. Sinusubaybayan. At may assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, kahit tumunod sa Pangulo ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba? Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayo sisinuhin dito. Okay, thank you. At pangalawang tanong na lang, Mr. Chair, to wind up. Please proceed. Okay, thank you po. Kaugnay naman po sa ano naman po ang ginagawa, ang flood control corruption ay hindi naman po nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Bagaman talagang pambihira ang naging paglaki at paglaganap nito. Pero as early as 2018, natatandaan ko, sa Kongreso din mismo na ito ay unang nilantad yung modus ng mga insertion at ghost projects and so on. No? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang ho madali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control, Your Honor. Flood control Flood projects, control Your Honor. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay. In that regard, meron pong Please wind up. Your time is up, but you can list for the second round. yes, opo. There are already So, those who have listed in the second round. To wind up po, Yes. paalala ko lang po sa Ombudsman na meron po tayong final din na information, sinabit na information sa Ombudsman regarding precisely mga flood control anomalies. May mga question, no? Wala pa pong conclusion doon. Batay sa pagsusuri natin sa mga numero, sa budget, pagkumpara ng budget, appropriations, at saka yung mga kontrata at yung mga actual projects delivered. No? So, sana po makatulong din sa inyong investigasyon. Hanggang doon na lamang po. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you po.
Thank you, Representative Tinio. Thank you, Ombudsman Remulla. The next in the list will come from the